Oh. Hello guys, kamusta? Ngayon po ay nagbibiyahe tayo papunta ng Baler, Aurora. So kanina madaling araw po umalis tayo, mga 5:30 AM, and ngayon po is nasa 10 na po. Ngayon lang tayo nag-intro. Ngayon po, pangalawang beses ko na pumunta dito sa Aurora, pero ngayon ko lang na-appreciate yung daan. Ito guys, yung bagong daan papuntang Aurora. So dito kami dumaan. Meron kasing old, sabi ni client wag na kami dumaan doon dahil daw pangit yung daan. So dito sa bago, maganda po yung daan kasi bagong gawa. So, ang pinagkaiba nila ng Nueva Vizcaya sa kanang Aurora, parang ito mas madami siyang zigzag. Saka, although wala kang sasalubungin na malalaking truck, pero ano din talaga siya, ha? Madami, bangin-bangin din talaga. Yung dalan yung mahaba. Oo. Tapos so, ayun pa. kaya nga. Gusto ko lang yung niya, view niya kasi puro puno. Pinapaligiran ka talaga ng puno. Guys, bali nag-stop over muna kami. At ayun nga, na-jingle muna kami sa daan. Bali ito guys yung pinanggalingan natin. Ito kataas. So ngayon guys is ihi muna tayo. Tapos biyahe ulit tayo. Layo pala ng Aurora. Sige, okay. Malapit naman yun. Malapit na lang. Guys, malapit na tayo sa bahay ni client. So, finally nakarating din po tayo ng Balera, Aurora. So, ito po yung bahay nila. Yan, pasok na lang. Sige. Pasok guys. Kasya ba tayo? Kasya? Oops. Hindi kaya. Para-paras ng bahay namin. Red ang bubong, gray ang pin. Halos ka parehas ng bahay namin. Subscribe si client, confirm yan. Guys, alam nyo, yung bahay po ni client, ang naaalala ko dito is bungalow style ng bahay namin. So, yung amin kasi is 2-story, ito bungalow house, pero parehas po ng datingan. So ngayon po, dahil nasa Aurora po yung project natin ngayon, si client na po yung nagbigay po ng sukat, so tinuruan namin siya. Pero again, case to case basis po yan. Kung kaya naman po namin puntahan, sukatan, gusto nyo kami talaga pumunta para ma-assess namin ng tama, pwede naman po yun. Pero dito po kasi kay client, lagi naman siya nanonood po ng vlog natin. Kaya may idea na po siya sa gusto niyang kulay. Basta yung kortina po, yun na lang yung possible na maging problem. Although, inassist naman po namin sila. Dito po, yung na-encounter namin is nagkaroon lang po ng changes sa sukat kasi maliit po yung standard na nilagay nila. But then again, since may sewer po kami, saka telang dala, ayun po, nai-adjust po namin. Alam nyo guys, napansin ko rin pag nagbablog ako ng bahay, nakakaganda talaga pag meron kang maayos na garden. Kasi tignan mo guys, nabubuhay yung area, tapos nakaka-relax habang nasa terrace ka, pinagmamasdan mo yung mga halaman po. Tapos guys, ito pala yung front na itsura ng bahay. Ayan. A few hours later. So, time check po tayo guys. Bali, napansin ko lang glass skin na tayo or oily po ba yan? Bali, ito is 7:28 na po ng gabi and still ongoing po. Nagtatrabaho pa rin po tayo. Bali, tinatapos na lang po namin sa living area. Tapos, maya-maya po, kakain na lang po tayo ng dinner dito sa Baler. Plus, babiyahin na po tayo ng Pampanga. Pero syempre, bago tayo magbiyahe doon, yan, tour ko muna po kayo sa ating ginagawa ngayon. Ito po yung itsura before po ng living area po ni client. So, ang gagawin po natin dito is gusto niya, pagmukain po natin corner window yung bintana niya kahit hindi. So, pinagdikit po natin yung inner natin na linen. Tapos, both side po is merong blackout po. Yung design po pala ng bahay ni client is open concept. So, sala, tapos dining area. Then, ito po yung itsura ng ating nilagay.
Ayan. So, ang kulay po na pili ni client is almond and tan, which is bagay po ito sa mga furniture po na kahoy-kahoy, plus brown po na PVC panel. Then, sa kwarto po, ito po mga ka-viewers, hindi po parehas ang sukat ng bintana, pero ginawa ko po, pinagpantay ko po yung laki ng ating kortina. So, ito po, in-adjust ko po yung mga width, which is dito po namin ginawa yan. Buti na lang po may dala kaming gamit. Kaya nagawa ko po ng paraan para mapaganda yung kortina niya. Tapos guys, meron naman dito sa isang bedroom na isang bintana. And ito guys, is standard lang ginawa natin width. Hindi ko na po ito wall to wall kasi ayun po, medyo malaki po yung gap. Plus plano po ni client kasi sa gilid po maglalagay sila ng window type aircon po. Kaya standard po yung naging width ng ating kortina. And now guys, 8:37 PM. Paalis na po kami sa bahay ni client. So, tuwang-tuwa sila. Worth it daw po talaga yung ginawa natin kortina sa bahay nila. And again, thank you po sir sa sa amin, sa pag-proceed ng project. And ayun po, thank you at na-appreciate nyo po yung gawa namin. So ngayon guys is magdi-dinner lang tayo malapit sa area ni client. Sa plaza daw po, marami daw kainan doon. So doon na lang tayo kakain guys. So papunta po kami ng plaza ngayon. Hopefully meron pa rin kayong makikitang view kahit gabi na. Ayan. Bayan ng Baler. Saan yung bayan? Ito na ba yun? Yung may parang I Love Baler? 1 kilometer. 1 kilometer. Alam mo yung kainan na sinasabi? Okay, sige. Doon na tayo kakain. Guys, dito na kami kumain sa karinderya. Malapit sa bahay po ni client. Ayan, kain tayo guys. So, mga iyaw-iyaw, sisig, ganun guys. Dito naman sa likod ng iba guys. Wala namang aswang dito, no? Nasiraan yung truck ko, kawawa naman. Kaya nga, nasa kaya driver niyan? Medyo lang yung driver niyan yan, no? Mataas na naman yata ulit. Kamayan sa Guys, nag-send pala si client ng picture sa atin ng itsura po ng interior ng house nung dumating na po yung mga furniture niya. So, actually, nung naglagay kami na delay po kasi mga furniture. Pero at least para may idea po kayo sa naging itsura. Ito po. Thank you po again, sir and ma'am, sa tiwala po sa amin. Hello guys, for today's mini vlog, nandito po tayo ngayon sa Nueva Ecija. At ongoing po, maglalagay tayo ng kortina dito sa bahay po ng ating subscribers or ng ating viewers sa Israel. So ngayon po, yung lalagyan natin ng kortina ngayon is bungalow house. And po siya, to be honest, napakaganda po ng view dito po sa lugar nila client. Buhay probinsya talaga, saka presko ng hangin. And guys, oh, kalabang, cute. Bye! So guys, balik tayo sa bahay nila client. So start tayo ng tour kasi ayun, malapit na tayo matapos sa ginagawa nating project. Guys, bali ito yung nilagyan natin ng kortina sa living area. Ang gusto po ma-achieve ni client is meron siyang long curtains, which is ito po. Yung kulay si client po ang namili. So shade of gray po yan. Tapos guys, ito na po yung design ng ceiling nila. Bali meron pong PVC panel saka cove light po yan. Sa dining area naman po, may sliding door. So, wall to wall po ni client ang kanyang kortina dito. Tapos guys, meron na rin siyang dining set dito. Ang ganda ng kulay ng dining set niya. Ito ay 8-seaters. Nakatago lang po yung dalawang upuan. And bumagay po yung wall to wall nating curtains. Plus, ang ganda po ng ilaw na nilagay niya dito. So, open concept po yung bahay from living area. Ito po yung view ng kanyang dining area. Guys, pasilip video na lang po para sa kitchen kasi meron pa pong ginagawa. So, ayan po yung kanilang kitchen area po. Plano namin pagka gagawa kami ngayon ng kortina, pagtapos na sa huli, may TikTok para may promotion. Guys, testingin na natin yung isa nating installer, si Ate Sky. Dali, patutug natin dami, bro. Ay, pwede. Oh. Ay, nako. Naku, Ate Sky, mas lalo bebenta kortina natin. Pwede. 3, 2, 1, go! Okay. Yan. Pwede. Oh. Bebenta na yung kortina. Papagawa ko na mas magandang uniform yan. After po natin mag-TikTok mga ka-viewers, share ko pa po sa inyo yung mga ginawa naming
project dito. So, ito po si bedroom number 1. So, dito po ang pinalagay po ni client is Korean blinds po na premium blackout. So, ito po okay lang naman kasi standard size po yung sukat po ng bintana plus maliit lang po ang room. Then, ito naman po yung isa pang bedroom sa bedroom number 2. So, sabi ko nga po sa inyo, meron po tayong way kung paano po natin may ipapasok sa budget po ninyo yung kortina ikakabit natin. So, for example po, ganyan sa mga kwarto, pwede naman po yung Korean blinds. Pero again, nasa inyo pa rin po yan kung ano po yung gusto ninyo. Kaya po nila sa master's bedroom, since corner window po ito, kortina po yung pinalagay po ni client. Kung meron po kayong L-shape or corner window, mas maganda po ipakortina nyo na lang po compare sa blinds. Mas maganda po kasing tingnan saka elegante. By the way, ito po pala yung interior ng master's bedroom. Ayan, plus yung curtains natin. Then guys, gantong angulo tayo. So, ito po yung itsura niyan. So, dito po meron na syempre kama si client. Ayan. Then, ito po yung ceiling nila. Same po ng interior design sa sala, no? Ayun. Then, dito guys, syempre meron din pong master's bathroom po ito. Pakita ko na lang din. So, from there po, na pinanggalingan natin papasok sa master's bedroom, ito po si master's bathroom. Ayan. So, pakita ko na lang po yung interior. Screenshot nyo na lang po kung type nyo po yung design. So, again, ito po yung ginawa natin na project dito sa Nueva Ecija at ang client po is from Israel. And po mga ka-viewers, ang natapos nating project sa probinsya po ng Aurora at Nueva Ecija. So again po mga ka-viewers, kahit ano pong klase ng bahay, maliit, malaki, pang hotel ang datingan, kahit ano po lalagyan po natin ng kortina, basta po gusto nyo po kami. So ako po, wala naman po akong pinipiling kliyente. Lagi ko naman po sinasabi sa inyo yan. Lahat po ng ating mga magiging kliyente po na darating, lahat po is pantay-pantay po ng treatment. And syempre po yung quality po ng gawa, yun po ang importante. Consistent, pare-parehas po ang datingan. So ngayon guys, kung nagustuhan nyo po yung gawa at lagi ko naman po itong sinasabi, kung pasado po sa inyo at napupusuan nyo po kami, pwede po kayo mag-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, at pag-usapan po natin dito kung paano po natin pagagandahin ang dream house ninyo. So again po mga ka-viewers, hopefully ito pong vlog ay nakatulong, na-inspire po kayo. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!